Magandang umaga po mga kaibigan. So, ito meron po tayong natanggap na panel gauge. Okay, shoutout po kay Boss Elmer Yorke from Tacloban City. So, maraming salamat po Sir Elmer sa inyong tiwala at suporta. So, ngayon po ay araw ng Huwebes, August 21. So, Ninoy Aquinos Day ngayon, no? Okay, August 21, 2025. So, ito po ay panel gauge ng Innova. Okay, so ang issue po niya ay blinking yung T-belt niya, tapos ayaw nang pumalo or gumana yung kanyang mga needle. So, parang lalabas blackout na po siya. Okay? So, ayan. Okay, ito po. Ayan. Okay. So, ito po yung panel gauge ng Innova. So, ang Innova po maraming variant, no? So, iba-iba po siya ng type ng panel gauge. Okay. So, sige po. Parang Hilux yata ito. Okay. Anyway, Hilux at saka Innova, almost pareho lang din naman ng ano niya, ng tsura niya. Okay? So, yan. I-repair na po natin, no? Pero bago yan, i-inspect po muna natin, no? Okay. So, physical appearance, wala naman akong nakikitang any damage. Okay. Meron lang konting crack tail din. Okay, so tingin ko po ito parang nabuksan po siya. No? Kasi hindi naman po magka-crack yan kung hindi siya nabuksan. Tanggalin na po natin. No? So, medyo kung mag-DIY po kayo dito at lilinisin niyo po, medyo konting ingat lang kasi medyo brittle na po yung plastic nito kasi katagalan na dito. Almost 10 years na mahigit kung ganitong modelo. So, expect na po na medyo worn out na yung mga ano. Malit lang naman siya, no? Okay. Then, check natin to. So, yan. Check po natin, no? Mas maganda po muna ini-inspect bago natin po siya umpisahan, i-repair para at least makita natin kung mayroong any damages. Basta at least di po nanggaling po sa ating mga damage. Okay, so check natin. So ito, kung mapapansin nyo, nakaangat yung needle, no? Ayan, no? Nakaangat siya. So, suspect ko to, medyo baka posibleng binuksan na po or may nag-attempt po na i-check. So, yan po yung mga observation, physical observation po. Okay. So, yan. Dapat po kasi yan nakalapad. Okay, tinanggalin na po natin. Kaya, sa iba po, sa ganitong modelo, medyo ingat po kayo. Kasi one time po, meron nagpagawa sa akin, nasira yung kanyang pinaka-rotor, medyo may kamahalan po yun. Siguro, nung binaklas, medyo napwersa na maigi. Tanggalin na po natin. Kasi medyo mahirap tanggalin itong ganitong modelo kasi mahaba yung pinagtutusukan ng needle niyan. Okay, tanggalin na natin. Hilux na po ito, sorry, no? Ganito po kasi yung ano ng Hilux. Okay. Tapos papanta na rin po natin yung LED niya, no? May recommended color na binigay yung ating customer. So, gagayahin na lang po natin siya. Okay. Ayan, ganda na. Ganda naman niya, walang anything na nagalaw. So, then, buksan natin ito, no? Kasi minsan ini-inspect ko ito kasi may mga cases po na nabaha or meron na pong naggawa na hindi alam ng may-ari na nabili na niya lang kasi ng second hand. So, may mga cases po na gano'n, minsan ang hirap na pong i-repair. So, may mga cases, kaya naman natin i-repair pero bumabalik po yung problema. So, yun medyo mahirap kasi mahirap din ng back job. Okay. Kasi kayo yung last touch. Ingat lang dito, no? Kasi medyo babasagin to. Okay. Ayan. Yan, okay. So far, good naman yung kanyang board. Wala namang anything na nagalaw. Okay, wala rin namang sign ng nabaha or anything na na-alter yung ano. Okay, so sige, papantan ko po ng mga IC, pati po yung ilaw, papantan natin. So balikan ko po kayo mamaya after magawa.
Ayan, mga kaibigan. So, na-repair na po natin, no? So, ito po yung mga pinalitan natin ng mga pyesa. So, madami po yan. Okay? So, ang objective po niyan ay pinalitan ko na po lahat para yung mga posibleng masira in future. So, kasabay na po ito. So, hindi na po pabalik-balik yung ating panel gauge. Okay, so, yan. Pinalitan na rin natin ng ilaw. Subukan po natin, no? Kanina po nung pag-power up po natin dyan, nag-blink yung area ng T-belt dito. Then, at the same time, wala rin ilaw. So, ngayon, tingnan na po natin. Yan, pinata na rin po natin ang ilaw yan, no? Tingnan po natin yung resulta. Okay. 1, 2, 3. Yan, okay na, oh. So, dito, kulay pink or purple pink. Tapos ito green. Okay. Tapos ito ice blue. Yan, ilaw na. Ngayon, kabit na po natin siya sa kanyang lalagyan, sa housing niya. Yan, okay. Then, bago natin siya ilagay, linisin po muna natin siya. Yan. Okay. Linisin lang natin ng brush para at least kasi tinanggal na rin naman po natin. So, isabay na rin po natin yung linis niya, detailing. Tapos kabit na po natin ito. Okay, yan. Yung LCD, ingatan nyo lang po ito, medyo mamasagin po siya. No? Linisin nyo rin siya, dapat likod, kasi yung mga namumuong alikabok dyan. Okay, so kabit na natin siya. Yun. Dahan-dahan lang ang pagkakabit niyan kasi minsan may mga cases na nababali yung pin. Okay? Pag nabalian kayo, wala, palit na po yan. So, linisin din natin yung harap. Pati yung likod. Yan. Tapos na. Tapos, kabit na po natin ito. Meron pong kontilyan dyan, ha. Kailangan may plastic doon sa kontil. Then, yung needle. Okay, kabit na po natin itong needle. Yung mga liit, yung dalawang maliit dito sa temperature. Yan. Tapos itong sa fuel. Okay. Yan. Yan. Okay. Ngayon, itong haba na needle sa gitna, sa parameters. Okay. Yan. May technique po ng pagsisentro dyan. Di basta po yan, salpak. Okay. Kasi kailangan mai-align nyo ng maayos para pag nag-calibrate po yan sa sasakyan nyo, tama po yung calibration niya. Okay, ganito. Yan. Okay. Tapos ikot nyo, pagka may sumasayad, iangat nyo ng konti. Kasi pag sumayad yan, hindi yan makakaangat. Yan. Okay. Ganun nasayad. Okay. Pakaramdaman nyo lang kung may nasayat ang atin. So, ganyan. Then, after nyan, ito. Yung cover ng bibig. Okay. Yan. Yan. Okay. Then, ito, kabit din natin ito. Pero bago natin ikabit ito, linisin muna natin. Acrylic cleaner para makintab. Okay. Tapos, linisin natin siya. Yan. Kintab na.
na natin siya, no? So bago natin siya ikabit, ilalagay ko muna po itong mga needle dito sa pinakataas. Yan. Okay, sa pinakataas. Mamaya po, magka-calibrate po yan, magsisentro po yan. Para malaman nyo kung okay na po yung inyong panel gauge. Okay. Yan. Okay. So, yan. Ayan. So, yan. Nakita niya, nakataas yan, no? Susuplayan natin siya. So, pag sinuplayan natin siya, pag good na yung inyong panel gauge, na-repair nyo ng maayos, lahat ng needle niya magka-calibrate yan papunta sa baba. Okay? Tapos lalabas na yung reading ng odometer. Then, magkakailaw na rin po siya. Unlike po kanina, blinking pivot lang siya, tapos ayaw kong gumana ng needle, naka-stack lang sa baba. Okay, yan. Isa na natin, no? 1, 2, 3. Yun. Bababa yan. Yun, bumaba na, oh. Tapos umilaw na rin siya. So medyo maliwanag lang masyado. Yan, kita na po. Tapos labas na rin po yung odometer niya. Nasa 367,964. Okay. Yan, good na po ito. Successfully na po na nagawa natin. So, pwede na po ipaship to today. Okay, na-contact ko na rin po yung ating customer. Sir Elmer, from Tacloban City, maraming salamat po sa inyong tiwala. So, mga kaibigan, yung details po ng aking paggawa. Cellphone number, contact number, andun po sa aking description ng bawat YouTube. So muli, magandang gabi po at maraming salamat sa inyong tiwala.